Manila, wow. And thank you kay Lord sa kanyang sa pag-lead sa atin into worship at tayo po ay patuloy na maranasan ang presensya, pagpapala ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga. At sino na po ang handa na marinig ang salita ng Panginoong Diyos? Amen. And amen. Nice ko rin po kayo welcome Sister Rowena. Ayan, po yung mama ni Sir Jen. And palakpakan natin si Lord. Fresh din from Laguna. Ayan, thank you kay Lord. Ayan, po. Papuri sa Panginoon. And we will now proceed to our series. Ano po ulit yung ating series? At niyatalaka it is the 10 Commandments. Tayo po ba ay nababless as we continue to hear the Word of God? Na po, sa kalibosang pumunto sa Israelites? Na po, sa atin pong makita itong 10 Commandments na ito, hindi pa lang pala siya pang Old Testament. Po, nakikita po natin patuloy yung puso ng ating Panginoong Diyos, yung desire niya po na paano po tayo mamumuhay bilang mga anak niya. And saan po tayo? Saan po na tayo natapos? We are now on our 8th commandment. Wow. Oh, boy. And sino po makakapagsabi ano po ang 8th commandment ni Lord? Nakataas na kami si Emaya na. Okay. Si Teacher Emaya. Thou shall not steal. When the oceans rise. Iba pala. Sorry. Iba pala. Sorry. Now we will now dwell the word of our Lord Jesus. That I would love to invite ang lahat sa atin pong pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pinagpatawid po natin ang mensahe, You shall not steal. Exodus chapter 20 verse 15. I'd love to invite ang lahat na tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Papuri sa Panginoon. Exodus chapter 20 verse 15. Basahin po natin ang sabay-sabay. You shall not steal. At sa magandang balita Biblia, huwag kang magnanakaw. Tayo po panalangin aming Diyos Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa panibagong buhay, kalakasan na pinagkaloob niyo. Sa pag-iingat niyo po sa amin, Lord God, na dinala kami sa iyong bahay, sambahan, sa kabila, Panginoon, ng maulan na panahon ay kami, Lord, ay inatid mo, Lord God, ng ligtas, Panginoon. And as we continue to dwell in your words, sa aming pong patuloy na pagnanaliksik, pag-aaral ng iyong salita, ay patuloy mong baguhin ang aming puso, ang aming isipan, na ito, Lord God, ay may ayon-ayon sa iyo, Panginoon. Sa nais mo, Lord God, sa aming buhay. Patuloy niyo po kami, Lord God, na i-transform sa nais niyo sa aming buhay. At Ama, ikaw ang siyang maitaas sa aming pong pakikinig. Lord, magkaroon po kami, Lord God, ng focus na sa iyo lamang nakatingin na aming mga pandinig ay sa iyo. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay na napakabuti mo sa aming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa Panginoon. Tayo po yung makakaupo na. You shall not steal. Huwag kang magnanakaw. And as we start the series, ano po, ay meron na pong katanungan. Naranasan niyo na po ba ang manakawan? Yes. Sino po ang naranasan na ang manakawan, makupitan, ano po? And ayaw po natin yung feeling na tayo po ay nananakawan, ano po? And simply saying minsan din sa ating buhay, yung ating mga ginawa, mga ating transactions, hindi nag-deliver doon sa ayon sa ating binayaran. Let's see, ano po ba yung pakiramdam na parang tayo ay nanakawan? Una po, yan, sa mga street food, sa mga restaurant, ano po, especially ng pandemic, na uso yung mga vlogger, yan, mga diwata para sa overload. Pag pinag-present nila, yung kanila pong pagkain, kala mong pagkasarap-sarap. Nung tinry mo na, yung kanilang pagkain, hindi sulit dun sa iyong binayad. Hindi, kumbaga, hindi na-fulfill ang iyong dila, ang iyong tiyan. Ikaw ay nangyayari. Feeling mo ikaw ay nanakawan. Meron pa rin po, tayo po ay nanakawan pag tayo po ay na-scam. Ayan. Yan po ay talagang po ngayon, tayo po ay palaging mag-ingat
po, especially sa atin pong mga GCash, medyo may mga hacking sa mga bangko po natin, sa mga online transactions. Ngayon po, may nagtaas po ng kamay na recently, may naiska po natin kapatid si Brother Maya. Yung atin pong pinaghirapan, yung atin pong pinagpaguran, bigla na lang po nawalan po. And especially sa pangkalawakan, hindi na po ito personal, ito na po ay pangbuong bansa na po natin. Pwede pong pakinext. Ayan, yung ating pong flood control projects, hindi po natin tatandahan mga kapatid na po. We feel para tayo po ay nanakawan na po yung atin pong sa lahat ng bawat kilos natin, meron pong tax. Bibili po tayo, may 12% value added tax po sa ating sahod. Pag titignan po natin yung ating payslip, may tax po. At every time na tayo po ay susuong sa baha, tayo po ay susuong sa maduming tubig, may kita po natin lalo pag tayo babiyahe sa Manila o po sa Bacoor, makita po natin, tayo po ay inakawan po. Ayaw po natin napakasakit. And to make it lighter naman po mga kapatid, ayan, tayo ay umorder online. Sino po ang umorder online? At pagdating, ito ang in-order to try. Baka nai-stretch naman pagdating sa iyo. Ayan, ano po? Noo lang, hindi pa kasya sa noo. Maliit po palang dumating. Meron pong nag-order na hagdan. Naku po, nakatipid ako sa hagdan. Pagdating keychain pala ang hagdan. Para tayong nakawan po. Ayaw po natin yan. Sino naman po dito ang nangupit na? Ako lang po ang ako po ay promotor ng kupit. Alam po yan ni Papa. Ako po ay amin na sa inyong lahat. Ako po ay hari ng mga kupit. Kulang-kulang po libo-libo ang akin pong nakupit. Hindi po, wala pong biro. Dahil po ako ay sobrang na-addict sa yung hulog piso na video game. Yan ako po, yan po ang sakit ko dati, elementary, high school. Talaga po. And I confess to Papa, umiyak kay Papa, so bumupunta ko sa iyo kaya sa stash ng cash. Wow. At yun po, doon na yun may dati na po. At ayaw po natin na tayo po ay nananakawan, tayo po ay kumukupit. It gives us gift. It gives us mga bagay na ayaw po natin sa buhay po natin. At syempre, bukod lamang ito sa pag pag-uusapan po natin yung pagnanakaw po, perhaps sa mga kabataan dyan po, nananahimik lang ako pero ninakaw mo ang puso ko. Medyo tayo magaling Opo, no? At dahil ninakaw mo ang puso ko, wanted ka na sa buhay ko. Naku po. Mga kabataan po, dyan tayo magaling po sa mga pick-up lines. But when we are being stolen from, mga kapatid, again, ano po yung pakiramdam pag kayo po ay nananakawan? It feels unfair. It is not right. Ano po? Sometimes we feel helpless pag napakalaki po nung nanakaw sa atin. Ano po? Dahil ito po yung ating pinaghirapan. Lumalaban ako ng patas. Pero may mga tao talaga po. We don't live in a perfect world. May mga companies talagang mga sindikato talaga na talagang will try to scam you, will try to steal from you, and minsan we could reflect it on our own. The question this afternoon is, can we actually steal from God? Pwede po ba tayong makapagnakaw sa ating Panginoong Diyos? Yan po yung ating tanong ngayong umaga. Paano tayo nakakapagnakaw? Sino po nagsasabing oo? Opo, no? I see two hands. Sino pong hindi of hands? Perhaps baka nahihiya lamang po tayo. But this morning, ito po yung ating how do we actually steal from God? Paano po tayo nakakapagnakaw sa ating Panginoon? Because we see, when we say, nanakawan si Lord, teka lang. Siya ang may-ari ng lahat, siya ang lumikha ng langit at ang lupa. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat ay kaya niya, lahat ay pagmamay-ari niya. Grabe yung kanyang riches sa langit. Pwede ko palang manakawan ang Panginoong Diyos.
Paano po? And let us ready ourselves po mga kapatid as we dwell into the Word of God. Number 1, 2 points lang po pala tayo ngayong umaga na po. We'll just have 2 points this morning. Point number 1, by holding back on our tithes and offering. Welcome back, Kuya Ben. Holding back on our tithes and offering. Again, because this is what would actually take off, mga kapatid. When we see stealing from God, pag nanakaw sa Diyos, perhaps most of us, ito yung unang may isip. Perhaps most of the preaching this morning, medyo dito iikot. Ano po? How can we steal from God? Ano po? Si Lord nagmamayari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya po ang creator of all things. Hindi siya nangangailangan ng kahit ano. But we would read in Malachi chapter 3, verse 8 to 10. Basahin po natin. Will a mere mortal rob God? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? Paano ka po namin ninanakawan, Panginoon? In tithes and offerings. Verse 9, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Mamaya na po yung next po. No? But we see here in Malachi chapter 3, in the Old Testament, God is speaking to the Israelite people. When God commanded for them to have mag-offer ng tithes and offering, hindi nila ginagawa. At sila ay kinompronta na ating Panginoong Diyos, ninanakawan ninyo ako. You are robbing me. Nakapagnakaw pala tayo kay Lord. Iaano po natin talagang ipo-point out po na nakapagnakaw pala tayo kay Lord. Yung feeling na ayaw nating manakawan pero nakapagnakaw pala tayo kay Lord through our tithes and offering. Now, I have shared this illustration before, but for the benefit ng mga hindi pa po nakarinig, let me share it again, mga kapatid. Pwede pong pakinext. Ayan. It's about the businessman and the beggar po, isang negosyante at isang pulubi. Let me share the story. Isang araw, meron pong isang pulubi na namamalimos sa luneta. Ayan po. Napaka-tragic ng kanyang background. Siya po ay nalulong sa masamang bisyo, sa droga. Siya po ay iniwan na ng kanyang pamilya. Siya po ay nalulong sa utang. Siya po ay natalo sa sugal. Hindi naman po dumating sa point na siya ay nabaliw na. Meron pa naman po siyang pag-iisip. Pero itong pulubi na ito, he's been a beggar, pulubi, for like 20 years of his life. 20 years. 20 taon ng kanyang buhay, siya po ay nanlilimos. One day, habang siya ay namamalimos sa tapat ng luneta, may tumigil sa harapan niya, limousine. Isang limousine po. At bumaba ang isang negosyante. Kinausap siya. Despite ng kanyang amoy, despite ng kanyang itsura, yung negosyante hindi niya na ininda. Siya ay lumapit, kinamayan, at kinausap. Sinabi niya sa pulubi, kamusta ka? Ito po, sabi ng pulubi, ito po, nangihirapan. Sabi ng negosyante, meron akong i-offer sa iyo. Talaga po, sir? Sige po, gusto ko po yan. At sinabi ng negosyante, ano yung offer? Alam mo, naawa kasi ako sa iyo eh. Nakita ko yung iyong kalagayan. Madalas akong dumadaan dito at madalas kitang nakikita. Gusto sana kitang tulungan. Ay, talaga sir, thank you po, sabi ng pulubi. At sabi ng negosyante, okay lang ba? Bibigyan kita ng bigasan. Isa kasi ang CEO, po, isang magmamay-ari ako ng isang napakalaking kumpanya ng bigasan po. At ina-offer niya, itong gusto ko itang bigyan ng
negosyo. Kung baga ano tayo, partners tayo. Ang gagawin mo lang, huwag ka mag-alala. Ito po yung offer ng negosyante. Akin na lahat ng bigas, bibigyan kita ng pwersa sa palengke, bibigyan kita ng matitirahan, bibigyan kita, makaligo ka na, makakain ka na ng maayos, bibigyan kita ng puhunan. Pwede mong dagdagan itong bigasan na ito. At ikaw na ang bahalang mag-manage. Baga, sa'yo na talaga. Hindi ko, talagang na-overwhelm itong pulubin. Talaga po ba? Grabe lang po. Ano po, paano po yung, pag-kumita po, paano po yung hatian? Sabi yung pulubin. Sabi ng negosyante, ganito ang gagawin natin 90% ng kita ay sa'yo. 90%. 9-0. 10% lang ang ibibigay mo sa akin. Kasi sobrang yaman ko na eh. Hindi ko na talaga kailangan ng pera. 90% sa'yo na, 10% ibibigay mo sa akin. Sige, talaga po ba? Sure po ba kayo? It's a very absurd deal. Ano po? But we would see na ito tinanggap, sa madaling salita, tinanggap ng pulubi, yung offer ng negosyante. Siya ay pinadala sa palengke po, at siya po ay nakaligo na, siya po ay nakapagpihis na, at makita po natin na nagsimula na yung kanyang negosyo. Ang kanila pong deal, 90% every month. Yan po, at 10% sa negosyante. Nagsimula, magsipag, kumayo, pulubi, ano po, talagang tinay niya yung best niyang makabenta, no? Siya po ay talagang nagsipag, nagbuhat ng mga bigas sa mga deliver, talaga pong kanyang pong tinrabaho. Siya po ay pagod, siya po ay, ngunit siya ay fulfilled. Makalipas na ang isang buwan. Siya po, dumating na ulit yung limousine. Ayan, sa tapat ng kanyang tindahan na bigasan. At pumasok, dumating ang negosyante, kinausap siya. Kuya, paano? Nandito na ako para kunin ko yung 10%. Ano po tingin niyo yung sinabi ng pulubi? Ba't ko ibibigay sa iyo to? Ako naghirap, ako nagtrabaho lahat. Lumayas ka dito sa, kaya mo lang mag-isa. Sinarahan niya ng malakas ng pintuan yung negosyante. Naghirap ako, nagpagod ako, tinaguyod ko ito, hindi ko na kailangan ng tulong mo, umalis ka na. At umalis ang negosyante. And we will see this po sa ating buhay. Nasundan po ba yung kwento? Po, we are the beggars on that story. Tayo po ay walang-wala. We are dead to rights. Tayo po dapat ay mamatay na sa ating mga kasalanan. Ngunit nakita ng Panginoon, tayo po ay binigyan ng pinrovide ni Lord lahat. Ito po, yung ating trabaho, pinrovide ni Lord yung ating hanap buhay, pinrovide ni Lord yung ating lakas, yung wisdom, yung ating pong isip. Po, yung ating mismong buhay. Pag tayo po ay nakakahinga pa, kasi yan ay inaalaw pa ng ating Panginoong Jesus. Kaya ka pa nakakahinga, kasi hinahayaan po ng Panginoong Diyos. Pero pag mapagdesisyon ng ating Panginoong Diyos na itigil na, wala. In our life, po, God only asks 10%, mga kapatid. Yet, ninanakawan po natin ang Panginoon. Ano po ba ang tithes? Ano po? May we see? Ano po ba ang word na tithes? Po? It's just another translation. Pwede pong paki-next. Yeah. Tithes is just equals to 10. Ano po? Hindi po yung trabaho ni Kuya Michael. Michael 10 King. Iba po yun. Okay? Okay. 10 is ikaw po. Ano po? Ito po ay
To make a simple math, di po masyadong magaling sa math. Kung ikaw ay may 100 sa bulsa, magkano ang iyong tithes? 10 pesos. Wow, galing naman. Palakpakan niyo naman ang iyong sarili. Hindi ko po kaya isolid. Kung meron kang 1,000 sa wallet, magkano ang iyong tithes? 100. Wow, galing naman po. Yun ang iaabot kay Lord. Kung ikaw po ay kumita sa kinsenas ng 8,000, sabihin natin, 8,000 malinis, magkano po ang iyong tithes? 800. Wow, palakpakan niyo muli ang isang gabi. Pwede na kasumali ng quiz beat. Wow. I'm so proud. Ako, nakakatawa po, ano? And this is the tithes that we give to the Lord. Po, kung ikaw ay may 10 piso, maghulog ka ng piso. Yun ang tithes mo. O, 100, nagbigay ka ng 10 piso. Po? And this term, ito pong tithes, hindi na po yan ginagamit sa New Testament. Po? Medyo, ito po ay pang Old Testament lamang. It was never mentioned sa bago pong sa New Testament. But this is now the command in New Testament. Ito na po yung bagong utos ni Lord or yung salita ng ating Panginoong Diyos about sa pagbibigay. Let us read 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng Verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Makita po natin dito mga kapatid, no? Can we go back dun sa first part ng verse 7? Paki-next po. Ayan. Wow, sabi pala sa Bible sa New Testament, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Wow! Po, so parang pag sarili kong pasya, magbibigay ako kay Lord ng piso, okay na yun. Ano pang sabi? Maluwag sa loob. Wow! Parang hindi ako nahirapan magbigay ng piso kay Lord. Sa lahat ng binigay niya, Lord, piso ka. O, at hindi napipilitan lamang pag piso, pag 20. O, hindi maluwag sa loob. O, hindi napipilitan. Pag 20. Wow, grabe. Mas okay pala sa New Testament. Mas okay pala. Ito po. And what we see, mga kapatid, the next part na pong verse na ito, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. In the New Testament, you give out of joy. Tingin niyo po ba yung first part ng verse 7, it is something to giving out of joy? Parang hindi po, no? In New Testament, when you give out of your joy, Lord, thank you sa trabaho. Thank you, Lord, sa pag-iingat. Thank you, Lord, sa kalusugan. Sa sobrang pagiging grateful mo, sa joyful mo, na natanggap sa Panginoon sa lahat ng pagpapala. Lord, sa'yo na lahat. Po? We give out of our gratefulness, out of our joy, sa lahat-lahat ng pagpapala na binigay sa iyo, Lord. Sino po ang joyful dito na binigay siya ni Lord ng blessing? Po, ng bahay, ng tirahan, po, ng trabaho, ng hanap buhay, ng karunungan. Minsan ba kasi hindi mo na pinagpapasalamat eh, kaya piso ka, Lord. Po, but we see here, po, God is required. The New Testament is actually requiring us to give out of joy, give out of our gratefulness, sa ating pasasalamat.
At dito na po papasok yung ating offering. Ayan. Sabihin niyo po, offering. Ayan po. It is anything out of your job, mga kapatid. Kung ikaw ay kumita sa isang kinsenas ng 8,000, yung itinides yung 1,000, yung 800, mali po agad ako ng math. Ayan. Itinides yung 800 because you are so grateful kay Lord. So, Lord, thank you. Mag-offering ka pa ng 200. Gagawin mo ng saradang 1,000 yung offering mo kay Lord. So, because out of your joy, Lord, hindi sapat na tithes lang yung ibibigay ko. Lord, gusto ko magbigay ng offering. Gusto ko magbigay ng sobra. Kasi sobra-sobra po yung iyong binibigay sa akin. You receive a bonus, may natanggap kang pamasko, may natanggap ka na increase, so po, you give an offering sa ating Panginoong Diyos. And I believe, mga kapatid, the Old Testament guide of the tithes, of giving your tenth to the Lord, is we would say a kindergarten step. O kumbaga sa pagbibigay sa ating faith, ito sabihin na natin pang-kindergarten. Ayan. Po. Ito po yung ating small steps ng ating pagpapractice ng ating generosity. Lord, I want to give my 10%. Okay. It's the basic step. Po. When we are reminded, mga kapatid po, sa ating pong pagtahak, sa ating pong pananampalataya, we are reminded, mga kapatid, that God has gave us the ability to produce wealth. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 8, verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Ang Panginoong Diyos ang nabigay sa ating lahat ng abilidad na tayo po ay makapag-produce po ng ating kayamanan. And so confirms His covenant which He swore their ancestors as it is today for the Israelite people. Po, ang ating Panginoong Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, nagbibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng kalakasan po to produce. Po, marahil ang atin pong pay grade, yung atin pong payslip ay naayon sa ating kakayahan. Po, kung ikaw ay may minamanage na maliit na tindahan, marahil iyon ang katumbas na binibigay ni Lord. Pero kung ikaw na ay isang manager, po, mas marami ka nang hinahawakan, mas marami ng iyong responsibilidad. Po, all of this comes from the Lord. Actually, ang term nga po dapat ay hindi nagbibigay. Po, tama po si Tito Ben. Ang term po natin talaga dito ay nagbabay. And Lord, ang lahat, mga kapatid po, lahat natin pagmamayari, lahat ng ating kayamanan, lahat ng ating pong finances is Lord. Tayo po ay magbabalik lamang. Ano po? Tayo po lamang ay pinagkatiwalaan. Sabihin mo sa atin mo, pinagkatiwalaan ka ni Lord? Pinagkatiwalaan ka ni Lord. Po, kung ano yung nakita ni Lord na kaya mong i-handle, ano po, ayun ay ang kanyang ibibigay sa'yo. If you try to strive, ano po, ang iyong skills, ang iyong talents, ang iyong wisdom, if you try to expand, yun po yung iyong responsibilities, pwede ko siyang bigyan ng mas marami. Pero kung tayo po ay nag-i-scroll maghapon sa ating cellphone, kung hindi natin ini-improve yung ating mga kayahan, ano po paano ko ibibigay sa iyo yung blessing pa na nais ko para sa iyong buhay. Basahin po natin sa Luke chapter 16, verse 10 to 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Kung nagpagkakatiwalaan ka sa 10 piso, ikaw ay mapagkakatiwalaan sa 1,000.
Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Malaking sahod mo, dinadaya mo na ang Panginoon, ninanakawan mo na siya, hindi ka pa handa para sa mas malaking pagpapala ng Panginoon. Verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Verse 12, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? We are just stewards, mga kapatid. Tayo po ay pinagkakalaan lamang ng ating Panginoong Diyos sa lahat-lahat na ating pong pagmamayari. Po. And makita po natin na minsan pinagpapray po natin tayo mga believers, tayo po mga Kristiyano, na Lord, bigay mo lang sa akin yung trabaho, Lord God, magbibigay ako. Narinig na po ba natin yan? Lord, bigyan mo ako ng increase, Lord, magbibigay ako. Lord, ibigay mo, Lord, gusto ko yung gantong kita sa negosyo mo, Lord, magbibigay ako. Once nagbigay mo, Lord, magbibigay ako. Lord, once na settle ko yung aking utang, mabayaran ko lahat ng aking loans, Lord, magbibigay ako. At ngayon, mga kapatid, makita po natin doon sa mga taong nagsasabi noon, Lord, pag binigay mo to, tsaka ako magbibigay. And makita po natin sa salita ng ating Panginoong Diyos, hindi. Magbigay ka muna. Mapagkatiwalaan ka muna sa maliit. Kaya mo bang ipagkatiwala sa atin yun? Hindi lang ang iyong finances, iyong talento, yung iyong kakayahan, yung iyong wisdom. Kaya mo pagkatiwala, kahit maliit, malalaki. Pararamihin ko. Start to give, then I will start to bless. Let's proceed po, another illustration. Sino po nakakilala dito? Yeah, si William Colgate. Ayan po. Perhaps, tayo pong lahat ay pamilyar sa kanyang apelido. Yan po ay brand ng shampoo. Ay, toothpicks pala. Mamali mo. Maraming sa mga kapatid na po. Kaya pala parang matigas yung buho nitong mga nakalala ito. Toothpaste pala. Sa paa pala siya ginagamit. Okay. Okay. So ito pong si William Colgate. As we see here, a Christian businessman and deacon. Siya po ang founder, CEO ng brand na Colgate Toothpaste. At sa kanya pong pasisimula sa kanyang journey, siya po ay isang believer, sa po Kristiyano. Nagsimula po siya ng tithes ng 10% as per the Old Testament times. Pero ito pong ating kapatid na ito, hindi po siya nag-stop doon. He had this heart, Lord, I want to give more. Gusto ko pong mas makapagbigay ng mas malaki sa iyo. And sa kanya pong pagpapatuloy sa kanyang negosyo, nakita ni Lord yung kanyang heart, pina-expand ni Lord yung kanyang business, nag-start na po siyang magbigay ng tithes, 40%. 40% ng kanyang kinikita, 40% ng binibigay na kay Lord po. Simula sa 20, 30, at at the peak of his business, na kanya pong he's giving out 90% ng kanyang he's living off the 10% ng kanyang kita. Imagine po, kung sa sobrang binless ni Lord yung kanyang negosyo na hanggang ngayon ay atin pong nagagamit. Ano po? Pag tayo mga bumibili sa tindahan, ang sinasabi na natin, pagbilan nga po ng Colgate yung Happy. Ano po? Yun na yung, grabe na yung mag-dominate na po ng brand. Siya na po yung tunog natin, toothpaste na. Ano po? And we see living off at 10% of his income. 90% giving out to the Lord. Gusto po ba natin yun?
that God bless you so much, opo, na sobrang laki na lang kinikita mo, 10% na, Lord, okay na ako dito, okay na ako mamuhay ng simple. Hindi ko kailangan ng mga Bugatti na may payong, o hindi ko kailangan ng mga, marapa, 40 na sasakyan, once every month yung aking sasakyan, hindi ko na kailangan. I want to live simple. 90% is and God will somehow challenge you right now. Will you increase your tithes to 15, to 20, 90%? Wow! Giving tithes. And alam ko po, sa testimony lang din po sa mga nagbibigay, ang tagal po ba yung the testimony na po for giving tithes sa alam mo po sa mga regular na nakapagbigay po, pag kayo po ay nakapagbigay ng pag hindi po nakakapagbigay ng tithes, kulang. Pag kayo po ay hindi nakakapagbigay, para kayong kinakapos. Sino pong mag-a-attest when I say show of hands? Pag hindi po kayo nakapag-tithes, parang hindi tayo mapakti, parang feeling natin, tayo po ay kulang sa budget, na po, hindi po natin po na nagampanan yung ating pangako sa ating Panginoong Diyos. Na po, minsan when we don't give our tithes, we turn back to our selfish nature. Tayo po ay, pag hindi nakapag-tithes, nandiyan na yung lahat ng temptation nakita mo, gusto mong, ay, hindi ako nakapag-tithes, okay ito, bibili ko ito. Nabuhay ulit si selfish nature. Nanakaw yung ating kapayapaan, nanakaw yung nagkakaroon po ng guilt na ninakawan po natin si Lord. At pag tayo naman po ay nakapag-tithes, ayan, ano po ang pakiramdam pag tayo po ay nakakapagbalik? Hindi po nakakapagbigay, nakakapagbalik kay Lord. Ano po yung ating pakiramdam? Ay, Lord, ako po ay nagtitiwala sa Lord. Tayo po ay binababa na Lord yung karunungan, binibigyan tayo Lord ng wisdom sa ating budget, umiigting yung ating self-control. Pag tayo po ay nakapag-tithes. Kaya po ako naniniwala na kahit Sunday school pa lang, Sunday school pa lang ituro na natin yung tithing, yung giving, offering, kahit piso-piso, dos-dos. Hindi naman po mahalaga yung kung magkano yung halaga na ibibigay. Ang mahalagang ma-practice yung ating heart of generosity, heart of giving back to the Lord. Sino po gusto din anak na madamot? Sino gusto din anak na madamot? Wala naman. Sino po gusto ang makapangasawa ng madamot? Maging partner ay madamot? Ayaw po natin po. We see here, po bata pa lang, makapag-practice, makahingi na. Mami, daddy, kailangan daw po ng magbigay sa tithes and offering. Makapagbigay, ma-practice yung kanilang pagbibigay. And I'd love to also testify. As I mid-week ng September, I asked the Lord na, so sobrang tagal ko nga pong walang work from the transplant. So wala pong, medyo natagalan po yung aking work from transplant. Waiting for jobs, ang dami ko pong in-applyan. Parang, wala pong sumasagot sa mga emails, ganyan. But, mid-September, I actually uttered the word, Lord, gusto ko na pong makapag-tithes. Po yung naalala kong prayer, Lord, gusto ko na pong mag-tithes. Namimiss ko na pong mag-tithes. Wala pong kumabigay sa inyo. But then, binigay ni Lord yung trabaho, October 6. So po, the next month after, ibinagaloob ng Diyos yung trabaho. God give us the ability to produce wealth. Pero saan po natin ibibigay? Saan po natin ibabalik? Basahin po natin sa verse 10 ng Malaki chapter 3. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. Hamon ito ni Lord. Sabi ni Lord, test me on this. This is the only phrase na sinabi ni Lord na subukan niyo ako. Ito lang, sa pagbibigay lang ng
Tithes. Sige, kahit na tingin mo, nagigipit na ngayong budget, tingin mo parang kulang, subukan mo. Give your 10% to the Lord. At ang sabi, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Bubuksan na ating Panginoon Diyos. Po, ang turumawa ng langit, pagbuhos ng pagpapala sa atin pong buhay. It's important din po, no, sa atin pong pagbabudget sa tithes. Huwag po natin tatanggalin yung tithes after po natin tanggalin yung sa kuryente, yung sa tubig, sa mga expenses. Unang-una po natin yang aalisin. Unang-una po natin yang i-separate po. Lord, pag ikaw ay nag-budget, Lord, ito ay para sa iyo. Kasi binigyan mo ko ng kalakasan, binigyan mo ko ng pag-iingat, kalusugan ko. Gusto ko magbalik ko 10%. Makita po natin. And finally, sa pag-close ko po ng point number 1, yung ating pong pagbibigay, ating pong pagbabalik. Po, alisin po natin yung ating mindset na magbibigay ako ng tithes kasi kailangan ng church. Ay, kailangan ko magbigay ng tithes kasi parang kailangan ng church. Ay, hindi na ako magbibigay ng tithes. Parang mayaman na yung church. Parang pogi naman na yung pastor. Parang okay din, hindi na ako magbibigay. Cute lang pala. Sorry, cute lang pala. And makita po natin, no? Minsan may isip, nagagamit ba nila ng mabuti? Napapamahalaan ba nila ng mabuti yung binibigay ko? Alisin po natin yun, mga kapatid. Hindi po yan ang puso ng pagbabalik sa Panginoon. Po? Baka kailangan ko na magbigay ng tithes kasi may pambayad pa sila ng aircon. Po? Hindi po mga kapatid. Po? Kahit hindi po tayo nagbibigay sa simbahan, hindi po tayo nagbibigay sa JSCC, yung ating pong pagbabalik ay sa ating Panginoong Diyos. Kay Lord, alisin po natin at magbibigay ako sa JSCC na maghuhukom. Hindi po iyon. Po? Lord, ito ay sa iyo. Po? Basahin po natin ulit sa Malakay chapter 3, sa una po, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ang atin pong pagka-tithe is para po yung buto, mga kapatid. Para po yung buto. No? Na po yung itinanim, sabi rin po sa Luke kanina, po pag may itinanim, meron po tayong aanin. Magtanim lang po tayo na magtanim. Po, at yung offering naman yung parang pandilig niya, po yung tubig na magdidilig doon. At darating yung araw ng panahon na iyong pag-ani, pag-harvest time na, Lord. Po, baka 90% na po ng iyong income ay naibigay mo sa Panginoon. Po, again, don't hold back. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagbibigay sa Panginoon. Huwag mong pigilan ang iyong sarili because it's out of our gratefulness. So, ating pong thanksgiving, ating pong joy sa lahat na binibigay na ating Panginoon. Amen po ba yung mga kapatid? Amen. Palakpakan ba natin, Panginoon Diyos? Marahil pwede na po akong mag-end din. No? Bilisan ko na lang po sa second point po natin. How do we actually steal from the Lord? Paano po ba tayo nakakapagnakaw sa ating Panginoon? Neglecting to use His gifts for His glory. Ako po dito ay naniniwala na tayo lahat ay may talent. Amen? Lahat po tayo ay may gifts. Po? And aside from holding back our tithes and offering, ating pagbabalik sa Panginoon, also one way na tayo po inakapagnakaw sa Lord pag hindi po tayo nagpapagamit to serve Him. Po? And alam po natin na pag tayo po ay pinagkatawalaan ni Lord ng talents,
no po, na pagiging magandang lalaki, no po, magandang babae, no po. Inaano po natin, ano po, na nasasayang po yung ating pinagkaloob sa atin ni Lord. And we see here na ang ating pong Panginoong Diyos ay talagang nagbibigay ng gifts. Basahin po natin sa Exodus chapter 31 verse 2 to 5. See, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and katribe ni AJ. And I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts. Wow! Thank you, Lord. So, si Bezalel po ay siya po ang craftsman back in the Old Testament days when the tabernacle was being built. No po? Nung ito po ay itinatayo. Kamusta po pala kayo dyan? Parang nilalamig na po ba? Naiinitan. No po? Malapit na rin po akong matapos. Ano? We see here na talagang ang ating Panginoong Diyos, kung siya ay may pinapagawa, kung siya ay may isinet niya yung kanyang paningin sa isang gawain, hindi pwedeng hindi niya bibigyan ng karunungan, ng talents, ng gifts, yung mga tao na gagawa. Hindi po ako naniniwala na si Lord ay magtatayo ng church, no po, na walang magagandang boses, tulad nila Kuya Ben, nila Kuya Michael, nila Ate Jasmine, mo Teacher Margie, no po, at talagang gagamit ng Panginoon, magbababa siya ng kanyang banal na Spirit. Na ito ay magamit. Ano po? And we see here sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Basahin po natin. Wala? Sige po. Basahin ko na lang po. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. Medyo po ba dyan yung Romans 12? Sige po. We have different gifts. Iba-iba naman po tayo ng gifts, talents mula sa ating Panginoong Diyos according to the grace given to each of us. If your gifts is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give. Encourage. Verse 8, if it is giving, then give generously. Wow, sana yun po yung ating gift, no? Pero iba-iba po tayo. Again, if it is to lead, do it diligently. Even if it is to show mercy, do it cheerfully. Imagine po the level from being a prophet to prophesy, even to the if it just to show mercy. Gift po pala yun. Ikaw lamang ay makaupo sa isang kapatid na nahihirapan, nabibigatan ng lubha. Makausap ka, gift po pala yun. Oh? Ito po pala ay gift. And we have different gifts. Pwede po bang tumayo yung may mga ministry dito sa church? If you have any ministry, kahit gaano kaliit, can you stand up? If you have ministry, can you stand up? I want to see your faces. I want to thank you. Can you stand? Half lang. The teacher ang pinakamataan sa ating lahat in standing. I want to see you. So Justin, hindi tumatayo. Diba? Mahuhulihin pa ako. Si Zoe. And Bono, most of us here has given us gifts na po, powered by the Holy Spirit na binigay sa atin po. And sa mga nakaupo po ngayon, po, I am also encouraging you, inviting you. Hindi ka binigyan ni Lord na wala kang talent. Hindi pwede na hindi ka binigyan ni Lord ng gifts. I am encouraging you. Lapit kayo sa kahit sino sa kanila na inyo nakikita. If you want to, pastor, leader, gusto kong gamitin yung gift. Lalo sa mga kabataan, ngayon,
Kung ang iyong gift ay talagang paglilinis, pag-ayos ng mga upuan, kasi malakas ka pa eh. Paghuhugas ng pinggan, it's not for the church. Again, it is for the Lord. And kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit, ikaw ay pagkakatiwalaan sa malaki. It is a testimony of Brother Mel. Nauna, siya ay inutos ni Brother Ernel, taga-punas ng wire ng mic. Hindi pa po wireless yung mic noon. Ang trabaho na ni Kuya Mel, magpunas ng wire ng mic. And look at him now. He was po the leader ng ating pong tech team po ng ating multimedia ministry po. Pati nakatayo sila din. Ha? Ben, pakisabihin. Kamo, miss na natin si Tito Ben. Maaari na po tayo makaupo. Maraming salamat mga kapatid. Palakpakan ng Panginoon. Again, if you want to be used by the Lord, so encouraging you, be used. Gamitin mo yung gift. Sayang. Ano po? Sayang. Basahin ko po sa uling verse. 2 Corinthians 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 6. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba-iba, from prophesying to giving, to teaching, to leading. Pero ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Next verse. Iba't iba ang mga gawaing iniatas. Iba-iba po. Yung mga maaaring kaya kong gawin, hindi nyo kaya. At yung mga kaya nyong gawin, hindi ko po kaya. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Verse 7. Yun na po pala ulit po, no? Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga gumagawa ng mga iyon. We only serve one God. We only have one source of power. Hindi po natin kailangan mag-compete. Kung ang iyong stage ay dito sa pulpit, you bless a lot of people, you receive compliments, talagang pasasalamat sa mga tao, that's fine. But the most important thing is, napiplease ba natin yung ating Panginoong Diyos? Mas maganda nga minsan yung ministry na wala nakakakita eh. No? Yung talagang si Lord lang yung nakakakita. Because we know that He will bless. So, sa akin pong pagkatapos, mga kapatid, ito po yung challenge sa atin ngayong umaga. Ikaw ba ay para magiging pulubi na sinarahan ng pintuan yung negosyante? Tulad po sa ating kwento kanina, o ikaw ba ay magtitiwala at buong pusong magbabalik sa Panginoon? Hindi lang ng iyong finances, hindi lang ng iyong kinita, kundi yung talents nito. Lord, lahat ng sa akin ay sa iyo. Lord, pinagkakatiwalaan kita. Lord, ibabalik sa iyo. It is all for your glory. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos naman, dakilan makapangyarihan sa lahat. Minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat, Lord God, at mas nakikita namin, Ama, ang iyong puso, Panginoon. At Lord, sa iyo pong mga salita, sa iyong utos, na huwag po kaming magnanakaw. Huwag po kaming kumuha ng hindi sa amin. We shall not steal, Panginoon. It goes beyond, Panginoon, yung mga ari-arian, Panginoon, dito sa lupa, kundi sa iyo, Panginoon. Na kami po pala, Panginoon, ay ang unang nagnanakaw sa lahat. Pag kami ay hindi nagtitiwala sa amin pong pagbabalik, sa amin pong pagbibigay, Ama. Kung kami, Lord God, ay may mga binigay kang talento, mga gifts sa aming buhay na hindi po namin nagagamit, Panginoon. Kami po pala ay nagnanakaw sa iyo. Lord, patawarin niyo po kami, Ama. Kung kami, Panginoon, ay hindi naging tapat, Panginoon, sa aming pagbibigay, sa aming pong pagbabalik. Ngayon, sa oras na ito, maraming salamat minsan pa sa iyong salita na nagdulot sa amin, Lord God, ng karunungan, nagdulot sa amin, Lord God, ng kaliwanagan, Panginoon, ng katotohanan, Ama. Na tunay nga po, Lord God, na sa aming pagbabalik sa iyo, sa amin pong pagtitiwala sa iyo, ay Lord, kami ipagpapalain mo ng lubos-lubos, Panginoon. Dahil nais mo, Lord God, sa iyong mga anak, sa mga nananampalataya sa iyo, Panginoon, ang lubos na pagtitiwala ng lahat-lahat sa kanila. Na sa kanilang pananampalataya, pagtitiwala ng pagbibigay sa iyo, ng pagbabalik sa iyo, Panginoon. May tunay nga po, Ama,
na sa amin, Lord God, ay buong puso. Bubuksan mo ang durungawan ng langit ng pagpapala sa amin. Lord, makita mo kaming lahat na nagsiserve, nagsisilbi, Panginoon, para sa iyong kaharian, Ama. Use us, Panginoon. Lead us. If there's this desire in our hearts, Lord, na gusto po namin magpagamit sa iyo. Ikaw ang maitaas sa aming buhay. Ikaw ang malawalahan. Palakasin niyo po ang aming loob, Panginoon. Kung meron mang takot, kung meron mang pangamba, meron mang pag-aalinlangan, Panginoon. Lord, use us, Panginoon. Because lahat sa amin, Panginoon. Lahat ng meron kami ay sa iyo. Marapat lamang dahil aming maibalik para sa iyo ikakalawalahan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Before po pala natin awitin yung atin pong paghanda sa atin pong tithes and offering, pwede po ba natin ilabas muna? Pwede po ba natin itaas muna yung ating tithes and offering? Kahit po, hawakan nyo lang. Kahit po, hawakan nyo lang. Pwede nyo po bang ihanda? Hawakan nyo po sa inyong kamay. Kung wala, hindi ko rin po nadala yung aking kulay blue, no? Pwede nyo po bang hawakan sa inyong kamay? Kung wala man po, kahit yung mismong amount lang po sa inyong kamay. Pwede nyo po bang itaas? Before po natin ibigay sa basket, ihulog sa basket, can I ask everyone to stand? Saglit lang po. And we lift up our tithes and offering to the Lord. Before we give back to the Lord, and let us declare na ito ay sa Kanya. Let us declare na ito ay para sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos Ama, sa oras na ito, nakikita niyo po Lord God, yung aming kamay na inataas, Panginoon, yung aming paghandog, yung aming pagbabalik sa iyo. Ito po, Ama, ay hindi po sa aming Panginoon. Ito po, Lord God, ay pinagkaloob mo. Ito po ay pinagkatiwala mo. Kung ito man po, Lord God, yung aming ikapo, kung ito man po, Lord God, ay offering, Panginoon, buong puso po namin itong ibibigay sa iyo. Minsan pa, Ama, dalangin po na po, Ama, sa bawat isa na rito, Panginoon, na sa kanila pong pananampalataya, pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ibalik mo po, Ama, ang kalakasan, ang pagpapala sa kanilang buhay. 100-folds, Panginoon. Buksan niyo po, Ama, ang durungawan ng langit, Panginoon. Sa amin pong pagbibigay na ito, Panginoon. Ang karunungan na nagmumula sa iyo, kalakasan, kalusugan, pag-iingat sa buong pamilya, Panginoon. Ay tunay nga po, Lord, na maranasan ng bawat isa. Minsan pa, Ama, sa amin pong pagbabalik sa iyo, Panginoon. Ito po, Lord God, ay para sa iyo. Amin pong pasasalamat, yung amin pong kagalakan sa aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At ayan, ihanda po natin ang ating mga kaloob para sa ating Panginoon. At inaanyahan ko rin po ang lahat na sabayan po ako sa pag-awit po sa ating tithes and offering. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my only in all. Saving you was a precious blood. Lord, to give up like we are born. You are my only in all.
papuri at pasalamat, Lord, sa oras nito, sa bawat isa po, na patuloy po na pinagkakalog ang kanilang mga tayo sa Lord. Salamat po sa kanilang puso, O God, na patuloy na sumusunod, Lord, sa iyong utos, O God. Tulad nga po, Lord, ng sinabi po sa iyong salita, na kung ano man po, Lord, ang aming talian dito sa lupa, ay tinatalian mo sa langit. At kung ano man po ang pakawalan namin dito sa lupa, ay pinapakawalan mo sa langit. Kaya po, Panginoon, patuloy po, Lord, na tinatalian po namin ang espiritu ng kahirapan, O God, Jesus' name. At patuloy na pinapakawalan po namin ang espiritu ng kasaganaan, O God, dahil sa patuloy na pagsunod namin sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Lord, at patuloy na po. Pagpalain mo po ang aming pinagkaloob na time sa offering, nawa magamit po ito sa Lord sa iba't ibang gawain po, Lord, ng simbahan. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa na nagkaloob sa Lord, nang higit pa po sa kanilang ibinigay, O God. Maraming salamat po at patuloy na pagkalooban mo rin ng karunungan ang tagapag-ingat ng time sa offering na ito. Maraming salamat at binabalik namin sa iyong pinakamataas na pagpapasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipo manatili po tayo nakatayo para sa ating panghuling awit. So po, ay maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe po. Pinapaalala sa atin na thou shalt not steal. Kasi sino po ba yung kilala natin na ang only na ginagawa is to steal, to kill, and to destroy? Kaya po, alisin po natin yung sa ating mindset po. Every time po na para tayong pagpapala na binigay sa Panginoon na gusto natin na sarilinin po or na itago po dahil lahat naman po ay nagmula sa ating Panginoon. Tama po ba? And kahit na minsan po ay feel po natin na okay po tayo, ay minsan nangyayari pa rin po, meron pa rin mga problema, meron pa rin nakawan, meron pa rin po nawawala, meron pa rin naghihirap kasi there is evil in this world. Tama po ba? Pero iwaksin mo natin because Jesus can still give us the perfect peace. Sino po naniniwala na God can still bless us abundantly and exceedingly despite all the evil in this world? Sino po naniniwala na mas malakas at mas makapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng mga taong magnanakaw, taong evil, or even things or situations? God can still give us perfect peace. And let us claim that this morning. Let us claim the peace from Jesus this morning. Habang tayo po ay patuloy na umaawit, habang tayo patuloy na nag-worship, let us claim the peace that is coming from Jesus. Let us claim the love that is coming from Jesus. The peace that can transcend all understanding. The peace that only comes if we come to Him, if we trust in Him, and if we follow Him. Handa po ba tayo lumapit sa Panginoon? Follow ang Panginoon sa pag-isa. Father
we worship you this Jesus, you are the peace. The peace that guards my heart, my help in time of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting. Yes, Jesus, so with all my heart, so with all my heart, I worship and all to you. For you let's take this moment. Pwede ba? Kaya po muna ay pumikit. Lumapit sa Panginoon. Yung sinasabi po natin kanina, you are the peace. Pwede ba natin ipanalangin ngayong umagang ito? Yung peace that's coming from Jesus. Sa panahon ngayon na marami pong kabuluhan, marami pong challenges and trials, hindi lang po sa ating personal lives, kundi pati sa country, in country and in all the other worlds, in all the other countries. Meron pong banta ng bagyo, may banta ng lindol, may banta ng kahirapan. But let us come to Jesus as we claim the peace that is coming from Him only. Let us claim the peace. Let us pray for peace for our own personal lives. Let us pray for peace para sa ating mga mahal sa buhay, sa mga katabi natin. Pwede ba natin sila hawakan at ipag-pray ngayong umagang ito? Let us pray for peace for our family, for our friends. Let us pray for peace sa mga nangangailangan sa Panginoon ngayong umagang ito. Ng ibigatan, may anxiety, may depression, may kalungkutan, pero hindi nag-decide, pero hindi pinag-aalala sa buhay. Manalangin natin na ma-receive nila yung peace that only comes from Jesus. And let us claim that God is bigger than all of our fears. God is more powerful. Sa mga banta ng lindol, God is more powerful. Sa korupsyon, sa digmaan, God is more powerful than all the evil in this world. And only Him can we receive true peace. Let's claim the peace. Let us claim the peace. Lord, you are the peace. Lord, you are the peace. Jesus, send the place to be. And fill your heart with your peace. Let's pray to Jesus. For we claim your peace.
and unto you see within. Oh, there I find you waiting, and there I find you near. So with all my heart I worship you, and unto you I speak to Jesus. Lord, you are there. You find you there. So with all my heart I worship you, and unto you I sing. For there I found you, for there I find you waiting, and there I find you near. So with all my heart I and we worship you with and we worship you Truly, Lord, our Heavenly Father, you deserve all our worship. You deserve all our praises. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your peace. Thank you, Jesus. Thank you. Tayo po'y dumako sa ating pong pangwakas na panalangin. Aming Diyos Ama, aming Panginoong Jesus, dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Ama, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong salita, na sa iyong simpleng utos, Ama, na huwag kaming magnakaw, that we shall not steal, Panginoon. Eh Lord, nakita namin, Lord God, yung puso mo, Panginoon, na sa aming buhay, Lord God, ay ayaw mo na kami, Lord God, ay maging makasariling, Panginoon. Ang nais mo sa aming buhay ay merong puso, Lord God, na palaging nagbibigay, na palaging nagbabalik, Lord God, sa iyong kaharian. Lord, minsan pa, kung meron pa, Lord God, hanapin niyo, Lord God, yung aming puso sa oras na ito, yung aming mga isipan. Kung meron pa po, Lord God, hit ng selfishness, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Ama, na ito ay alisin mo. Kung ito meron pa po, Lord God, meron sa puso namin, Lord God, nakasakiman, Panginoon, Lord, alisin niyo po ito, Panginoon. Lord, palitan niyo po, Lord God, yung aming puso, Panginoon, na mapagbigay, Panginoon. Dahil alam namin na kayo ang Diyos na higit na mapagbigay. Generous of all, Lord. A great provider, Lord Jesus. Lahat-lahat, Panginoon. And Lord,
Maraming salamat po, Ama, sa iyong salita, Panginoon. At tunay nga po, Lord God, na magbago na aming buhay, na aming isipan, Panginoon. Amin po itong bagunin, Ama. Tunay nga po, Lord God, na kami ay lumakad ayon sa iyong kalooban. Tulungan daw kami ng iyong banal na Espiritu na magpaalala sa amin, Panginoon, na every time kami, Lord God, ay ahawak, Panginoon, ng aming kinita, Panginoon, ipaalala niyo, Panginoon, na yung kagalakan, yung aming pong pagpapasalamat, Panginoon, yung aming pagmamundog, Lord God, ay sa iyo, Panginoon. Na hindi tulad ng tulubi, Ama, na aming sarilinin, Panginoon, lahat-lahat ng ipinagkaloob mo, Panginoon. Tunay nga po, Ama, nabuksan niyo ang aming puso, ang aming mga isipan, minsan pa ng pagbabalik sa iyo. Dahil tunay nga po, Ama, na ikaw, o aming Panginoong Jesus, ang nagbigay una ng lahat-lahat para sa amin. Maraming salamat po sa iyong mga salita. At Panginoon, sa aming pong magpapatuloy, sa aming pong simbahan, patuloy po namin nataas sa iyo, ang bawat miyembro, ang bawat leaders, mula sa pinakamabata at pinakamatanda, Panginoon. Inataas namin, Ama, ng iyong pagpapala, pag-iingat, ay patuloy na aming maranasan. Especially, Lord God, sa mga kapatid namin, Lord God, sa ibang bansa, Panginoon, na tuloy nga po, naabutin niyo po sila ng iyong kamay, Panginoon, kung sila nakakaranas ng lungkot, ng pangamba, pangungulila sa kanilang mga mahal na buhay dito sa Pilipinas. Lord, ipaalala niyo po, Panginoon, na iyong Diyos, na may buhay namin yung pagkagalakan, kapayapaan, Panginoon. Pinakatiwala po namin sila patuloy ng kanilang mga kalusugan, naman. At Lord, maraming salamat sa buhay na aming kapatid. Sa kanila, Panginoon, si aming kapatid na si Reuben, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa kanya pong pag-uwi, Panginoon. Saan aming nakasama, Panginoon. Alam po namin naman na kayo ang Diyos na sumama sa kanya pong pagbiyahe, Lord God, pagsakay sa barko, Panginoon. Kayo ang nag-comfort, kayo po, Lord God, ang nagpalakas, kayo po, Panginoon, ang tunay na sumama sa kanya. Hindi niyo siya iniwan, di pa nabayaan, Panginoon, na siya ay buhat-buhat mo. Sa mga oras, Panginoon, siya ay bigat na, Panginoon, na siya ay tingnan na i-distress na, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ikaw ang Diyos na umawag sa kanya. Lord God, maraming salamat, Lord God, na kagalakan, Lord God, ang iyong po, simbahan, Panginoon, na siya ay makasama po namin muli sa pagpupuri sa iyo. Maraming salamat po. Ganun din po, Ama, sa mga nagdiwang na kanila pong mga kaarawan, si Sister Mel, si Brother Darwin, kung nasan man po sila, Lord God, sa oras na ito, nataas namin sila sa iyo sa oras na ito. Aming Ama, langit po namin, Lord God, ang pasasalamat sa panibagong taon na ipinaglaloob niyo mo sa kanilang buhay. Patuloy po namin ang panalangin na mas maraming taon pa ang idagdag mo sa kanilang buhay. Ipaalala mo palagi, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa kanila, Panginoon. Mas maraming pagpapala pa sa kanilang buhay, sa kanilang pong pamilya, Panginoon. At tunay nga po, Ama, na ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila ng karunungan, Panginoon. Moving forward, Panginoon, sa kanila pong patuloy na paglakad sa kanila pong pananampalataya. Maraming salamat sa kanilang buhay at patuloy nga po, Ama, sa iyong kabutihan, katapatan sa panibagong taon na pinagkaloob niyo po sa kanila. Maraming salamat po, Ama. We continue to pray, Lord God, sa aming pong bansang Pilipinas, Ama. Nakikita niyo po, Lord God, yung kalunos-lunos na kalagayan, Panginoon, sa aming pong ekonomiya, sa aming mga namamahala, Panginoon. Nakikita niyo po itong lahat. Hindi po kayo bulag o bingi, Panginoon. And Lord, we ask for you, our Father, Panginoon, na kayo po ang Diyos na pumilos, na mag-isaayos, Panginoon. Hindi man, Lord God, sa aming generation pa, Panginoon. But Lord, makita po namin mula sa langit, Panginoon, na ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, ang namumuno ay tapat, ang namumuno ay may takot sa iyo, Panginoon. Ang namumuno, Panginoon, ay tunay nga po, Lord God, na tapat, Panginoon, sa kanya pong tinungkulang pangako, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa oras na ito, we pray for justice, Panginoon, for the Philippines, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na sila ay makaalis lamang, Lord God, na walang nangyari, Panginoon. Lord, you will serve your justice, Panginoon. Makakilala sila sa iyo, Panginoon, minsan pa, kung parang yung pagkakaroon, Panginoon, gumamit ka ng mga tao na magpapaalala, Panginoon, na sila ay makakilala sa iyo, makasumpong sa iyo, Panginoon. Natulad ni Zacchaeus, Panginoon, na Chief of Tax Collectors, Panginoon, na sa pagkakilala sa iyo, isinuli niya na kalahati na kayang kayamanan. Kung siya'y may nadayo na isuli niya ng mga 4 na beses, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa amin po, mga leaders, Panginoon. But Lord, as we continue, Lord God, na pamamuhay
Panginoon, sasamahan niyo pa rin po kami, Panginoon, patatatagin, Panginoon. Patuloy nga po, Ama, na i-uphold niyo po lugar yung bansang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po. At Lord, minsan pa, niyatas ko po sa inyo ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito. Abutin niyo po sa inyo, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Kung sino man po, Lord, sa oras na ito, aming mga kapatid, Panginoon, nakakaranas ng karamdaman. Sa oras na ito, maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, in Jesus' name, healing be upon their bodies, physically, emotionally, mentally, Panginoon. Pwede lugar na nasabi sa Teacher Marjorie, Panginoon. Maraming salamat sa pinala lugar ng kanyang buhay. Nagulungan sa amin lugar ng kalakasan, lugar ng encouragement, Panginoon. Tunay nga po ang nataas namin, Lord, si Teacher, ang kanyang pong mga tuhod, ang kanyang pong fitness, Panginoon. Lahat na pulo ng mga findings, Panginoon. Kaysa iyong kamay na, Panginoon, ay magkakatiwala, Lord, at healing in Jesus' name, Lord, the Teacher, na one day, Panginoon, nakikita po namin sa lugar na siya ay nakakalamat na, nakakatayo na, nakakahayo na, Panginoon. Lord, dalangin po ng patuloy na protection niyo po sa kanya sa lahat, Lord God, ng mga threat, Lord God, ng sakit, ng diseases, Lord God, in Jesus' name. Protect Teacher, Lord God, sa amin po God na nandito, Panginoon. Lord, itinagkakatiwala ko na po sa inyo ang iyong simbahan, ang Jesus the Shepherd Community Church, kagalakan, ang iyong pag-ibig, pagpapala na mula sa iyo, Panginoon. Yung puso, Lord God, na makasunod sa iyo, Panginoon, ay aming pumatanggap, aming Ama. Maraming salamat po at pinagkakatiwala na po namin sa iyo lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Announcement na po, we'll have our kawan after po ng service. Sa lahat po ng ating mga kananayan, we can just stay here po sa loob ng church. Sa mga youth boys, Nandito Mark tayo, lahat na dyan sa Bible nila teacher, pwede po. At sa mga tatay po, doon po tayo sa Sunday School. God bless po sa ating lahat, po rin po sa ating